Ngayon sana, pero walang tubig. Yung tuyot yung basakan. Maghintay na lang kung ano ang makuan sa Panginoon, kung ano ang ikuan niya. Ang damage karon mas malapad gid siya kaysa nagligad nga mga tinuig. Mas lawig karon ang init. Walang tubig, walang makakain ng tao tungod sa epekto ng init. Maepektuhan mi kanang gamay ra og ani tunga rag bak jag yang nalimpyo tungod sa kuan lagi nasunog sa El Nino. Ang El Nino ay isang ocean-atmosphere interaction, pagbabago sa pagtaas ng temperatura ng dagat na nangyayari dun sa dagat Pasipiko. Ngunit ang posibleng maging impact nito, halimbawa kapag may El Nino, ay magkakaroon tayo ng mas kukunting ulan kaysa normal na nating nararanasan o natatanggap at maaaring pagtaas ng temperatura sa karaniwan nating nararanasan. So generally, warm and dry condition po ang posibleng nagiging epekto sa atin kapag merong El Nino condition. Ngunit bago po natin maranasan yung tindi ng El Nino na napakalaking kakulangan sa ating ulan, ay posible po nating maranasan itong extreme event ding ito na kung saan matlalakas o matitinding bagyo ang posible nating maranasan. So, nangyayari po itong dalawang extreme events na ito sa Pilipinas kapag may El Nino condition. El Nino itself is part of a natural climate variability, and but then as part of climate change impact, so yung frequency and yung intensity or yung cycle ng El Nino or La Nina itself, yun yung nagbabago, and the potential impacts, so yun yung nagiging extremes. Kanang mga balita akong nadungog gikan pud sa nakabalita man pud gihapon ko sa TV nga mao na daw ko ng El Nino gani karong buwan na buto naman ng El Nino. Na kung moabot man galing ng El Nino ang akong andamon kini akong abot nga gamay og pila man galing ni ka salmon na lang gyud ni ako ang income taman mahuman ang El Nino. Wa man may laing income kanira mga among pambasak. Mao na nga kung wagi ulan, wagi income. Mao na nga sa 2005 nag-decide ko nga mag-initiate ko akong umahan. Ako yung organic. So sa primerong mga panahon, nagbutang ko mga input para pag-recover sa yuta, butang ko mga aning vermi fertilizer, mga carbonized rice hull, mga dagami akong gibutang diha, tanan mga organic matter para pag-recover sa yuta. Pagkakaroon, taas kayo ang init niya. Kung mag-uwan, kadiyutra, gagmay ang uwan. So, ang mga mag-uma, kulang pa, dili sila mutuo nga naay climate change. Ang ilang pagtuo nga, normal ra kining mahitabo, balik ra gihapon ang klima, bisan unsaon ni magsulti nga mao na ni ang nahitabo, di gyud sila mo, pero dili nila makita, dili nila makonekta ang panghitabo sa ilang umahan dito sa kinatibuk ang panghitabo sa atong katilingban. Ang Pilipinas ang pinaka-disaster-prone country in the world. And because of climate change, we expect more disasters coming in the Philippines. That's why we're very conscious about yung ating environment. Kasi pag nagkaroon ng disaster, nadi-destroy ang agriculture, nawawalan tayo ng food production and nai-endanger ng ating food security.
sinasabi nga ng study ng Food and Agriculture Office, ang pag-asa natin ay family farms. Yung ating mga farmers na ipagpatuloy nila ang pagtatanim sa kanilang mga farm, maliliit na farms, at gamitin nila yung agroecology. Yung pinoproduce nila ang kanilang inputs from the farm itself, like yung organic farming, like ang kanilang fertilizer, which is an input sila gumagawa out of their waste. So yung importansya ng ecological agriculture kasi nasa sentro ng ecological farming yung diversity na mas nakakabigay ng resilience dun sa farmers saka dun sa farming system. So kahit meron halimbawa dumating na tag-init or dumating na extreme na bagyo, meron ka pa ring mga crops o components ng farms na medyo makakatindig or hindi naman maapektuhan ng todo-todo. Ang pinakadako nga problema, usa gyud ang kinahanglan nato nga tubig. Ang usa nga ikaduhang problema, ang pagtiming sa mga mag-uuma. Labi na sa seasonal man ang pagtanom. So mao nay lisod nako abson ang climate change kay di na takahibaw kanus amo timing ang ulan ug init. Ug karon nagpractice na og organic farming since niadtong 2007. Magkuan ko sa atong mga pagkumpos sa mga biodegradable nga mga butang og input sa mga commercial nga fertilizer. So kini mao ni ang rice bag attractant diri ang kuan ihi sa diri sa tao lang ang ihi nga among ibutangan ni para sa bag attractants, no pesticide. Di ko siguro nga daghang mga mag-uuma nga mubalhin sa maong organic. Pero nagtuo ko kung makita nila nga resilient tinuod ang ahong tanom, naay posible nga daghang kay kanigong mga tao ron sigon sa ilang makita mao gyud na ilang buhaton to see is to believe gyud ang mga hitabo nato ron. So yung Greenpeace, nakipag-partner siya dun sa Rice Watch Action Network para sa implementation ng tinatawag na Climate Resiliency Field School. Sa isang season para i-go through yun ng farmer, makita niya on his own at ma-experience niya paano yung organic farming at saka paano yung conventional farming. At makita nila on their own ano yung difference. Niya na kami sa harvest time. Hapit na sila mo-graduate na sila karon bulan na. Karon nga week is nagsukod mi sa og among gitimbang among abot. Estado karon nga kuan sila nag-undergo sila og kanang series of questions ba kung maayo ba gyud nga organic og naghimo sila sa maayo nga mga fertilizer nga sila mismo ang nag-innovate. Naga-uma ko gikan pa sa kuan. Ibali 40 years na. Ang klima magsige usog-usog. Mao na ang problema sa among pag-uma. Kanang natun-an na sa field school kabahin sa climate change. Naa na mi kalendar na namo ang kuan. Unsaon pag gikan sa pagtanom hantod sa pag-ani. Organic na mong gamiton. Ang nakalahi sa kanang nay mo gamit sa pesticide kay mahal man na siya. Unsa makadaot pod sa ubang nga mga kuan kanang mga useful nga mga insect. Kaysa magamit og organic sa pagsugod ba na mura og gamay ra jud og apot pero wa damoy gasto kaadto. Unsa sa hantod-hantod na murag mobalik na nang amo ang kuan sa pagka-fertile sa amo ang kuan juta.
So nag-gather muna kami ng data, yung kagaya ng wind direction, temperature, then lahat ng data na yon, pinagsama-sama namin yun para makagawa ng iisang data na magiging guide namin sa pagbigay ng advisory. So, yung advisory na yon is nire-relay sa mga recipient through SMS. Nakakatanggap po ako 4 times o kaya 5 times a week. Depende po sa panahon. Kunwari may bagyo po, ito po ay mas madalas silang nagbibigay ng update o kaya news advisory. Malaki po naitutulong kasi sa TV po, wala po kong nakukuhang ganung mga balita o kaya update. Yung data na binibigay namin sa mga farmer is yung local data plus local version, local dialect para lang talaga rito. Pag planting season naman is walang tubig, na-advise namin kahit na alam na ng farmer yon, magpatubig dahil wala pa tayong inaasahang ulan. Pero pag yung mga extreme, iba naman na yung ibang termino yung parang emergency SMS, parang ganun, pag extreme. Dili gyud ingon nga normal gyud ang ako ang harvest. Murag nagay gamay nga di gyud makuha ng minimum gyud niya kay tungod ni uwan ay init. Murag na paralyze ko sa ako ang abot kay gamay ra lagi. Di gyud ingon pareha sa una nga murag hayahay ang akong kinabuhi. Kumparal karon lain kayo halos katunga halos ako na-harvest. Wa na gyud ko mahimo ani nga human karon umabot nga El Nino kay usaha na bisan pag magtanom ka og gulay dinhi o mga watermelon di gihapon magsilbi kay bisan tabay wa na tubig. Asa man kumukuha og tubig? Wala na man gyud. Aron kanang among daginoton ang nasunog sa kanang init. Ana ay parang makalugaw pod mi. Amo na ning gitamnan mga kuana 30 na sa December. Nya pagka Pebrero nagsige na mag-init. Nya mao tong na ay hingabot ang init sa kanang Marso. Hantod nga naingon ani ang iyang kuan ang iyang sitwasyon ini among basak nga wa na kanang nakuan na ang iyang bunga gumikan sa init kini niya gani 7 ka sako ng among gidagha atong amua tunga rag bak dag kuan yang na kuan namo nalimpyo tungod sa kuan lagi nasunog sa El Nino. Adtong naay mga balita nga mag-El Nino sa Nobyembre, medyo naalarma ko kay basin og dili makatanom. So nagdali ko cultivate para in time nga mag-abot sa Disyembre nakatanom na ko. Mao nga ang uban mo'y pagsugod nila og cultivate ang ako natam na. So taas na. Para sa akin, itong organic farming, may bintaha ako. Kasi ang lupa ko ay hindi naman siya vulnerable sa drought. Ang mag-organic ka,
Ang yuta ang imong gialimahan, patambok. Kung tambok imong yuta, siya na bahala sa tanom. Yan ay munggo, mungbin na gisabuag na to pagkahuman sa harvest. Gibutang na to sa field. Gibutangan na to sa dagami kani para ma-maintain ang iyang moisture sa iyang field aron mo turok mo germinate ang mungbin. Unya inig ka patay sa iyang tanom, mubalik siya sa yuta, musagol sa dagami, daghan ang iyang nitrogen. Mao na nga mao ra nay akong abono, wala nay lain. Karon na-harvest na ang munggo, tagas na pod. Mao na ang purpose niya. Grabe na ang yuta, grabe na ka-dry. So mo dugay pa gyud mo ni grabe nga kwan. Drought, grabe ba? O mo dugangan pa gyud pila ka buwan. Mas grabe ni kaysa una. Harvest na naka-harvest karon tungod kay bago pa sa diha ng balita nga murag init mingon ta ngihong man to nga nagi init nga mo abot. So tanong ko dali na tanong man ako, so ahog gi bana-bana ang tubig sa kanang atong supply nga moabot to ng dapita nga maka-harvest ko. Da ang giada badto katong humay nga ahong gi panggamit mora gihapon kay og mutanom pa kog laing humay wa ko kasinati sa ubang humay nga kanang wa gyud na makita diri ba. Muna nga organic po sa daan, wala say inputs. So basta kay ang kuan niya ang yang kahimtang sa humay mo sukol na siya nga init. Ang dapat tayo muon nila sa atong gobyerno, tanaw nila ang mga farmers nga nagpractice, so ang dapat nila magama sila og grupo nga himo og seeds nga aron makapasabwag sila og seeds nga organic, unya ipalambo pod ang mga fertilizer nga organic. So mao nang dapita atabangan sana sa gobyerno og mga inputs og unsa na hinabang ba, pautang ba nga kay karon og ari mo gud sa gawas, so dako ang mga porsyento nga makuha ug ari sa private sila mangutang. So anad man sa og kanang kwan nga naon tay buhaton nga assistance sa mga farmers. We should consider our farms as small businesses, not farms for farmer. It's a small business run by small businessman. Ang importante para maging food sufficient tayo is to make our farmers produce food at competitive prices. So we have to have programs kasi ang ibang bansa, tinutulungan sila ng gobyerno nila to be able to do that. Dapat bantayan ko sila that they're doing it for our farmers kasi that's very necessary. Yung agriculture system natin, yung leaning niya talaga for high-value crops, for export, tsaka for rice production, tsaka for irrigation. Ito yung sinusuportahan natin. Samantalang yung problema natin, malnutrition, ang kailangan niya, diverse diet. So dapat bigyan mo ng capacity yung bawat community to feed itself. So kailangan talagang baguhin yung buong pagtingin sa agriculture, sa food at saka sa nutrition. At yun yung challenge ng Greenpeace dun sa susunod na presidente ng Pilipinas.
Dito pong lugar na ito, dumapaw ito sa Bagyong Lando. Ay, yung itsura ho na ito noon, nung dumapa ito. At yung mga pananim naman dito na nauna na mga pakwan, ayun, nasira din ho ng bagyo. Kaya yan, mga iba ho dyan, naguulit na lang na magtanim. Baka hindi ko na tamnan ngayon pala ito. Dahil hindi nalugi nga ako, hindi pa ako nakabayad ng utang. Tapos yung iba naman, may nagtitira naman konti sa akin na pinapakuna ko para may pagkain naman ho kami. Para sa susunod na pagtatanim na meron pa kaming pagkain. Base sa pag-aaral ko sa CRFS, naipagpatuloy ko ang dati kong kaalaman sa pag-organic farming. Walang problema sa akin El Nino dito sa lugar na to. Tsaka hindi ko na masyado kailangan yung tubig dahil sa nag-organic ako. Ina-apply ko na rin yung pagiging organiko ko sa mga hayop na rin. Panay organic lahat yan. Nagkausap nga kami ng R1 noong last October 22 na kung willing daw ako na magbenta ng binhi sa kanila para sa gagawin nila rin pamimigay nila sa north part ng Luzon, north part of Luzon para makatulong din sa nasalanta ng bagyo. Ako, umukay na rin ako at saka makakatulong din ako sa kapwa ko magsasaka. Sampagita. Magandang kanin ito Maganda. Opo, kasi meron din po akong binhi na nabili na rin ng R1. Galing, organic po yan. Sa gulay, pwede ito? Opo, sa gulay. May ginagamit naman akong ganyan, yung gold naman. Po? I-spray din. Black gold naman. Pero yung gagamitin yung sprayer, wag yung ginamitan nyo ng chemical. Kasi sayang din yung pagiging organiko nyo kapag ginamitan nyo ng chemical yung sprayer nyo. Hindi pa rin kasi matagal yung ginamit yung yung sprayer na may chemical Nandun din yun. Kami, yung dati kong sprayer, di ko na ginagamit. Bagong sprayer ang ginamit ko na. Para totally organic talaga ako. Organic producer. Nilalaman nung green na bag na yun ay palay na binhi at mga binhing gulay at saka yung mga concoction na ipamimigay dito sa mga kapwa ko magsasaka sa gimba. Ang nangyari sa araw na to, napakaganda. Ang expected nga natin dati, mayroon bang tatanggap o wala. Pero sa tingin ko, napakaraming tumanggap ang pag-share ko sa pag-organic ko sa palayan. Siyempre, yung mga natanggap ko na yan, yung tulad ng buto, tatanim ko yun. Yung naman bukas gagamitin ko sa malaking bagay na rin ho yan. Tulungan na rin ho sa amin yan. Gusto namin ipakita na actually responsive yung ecological farming. Kaya rin niyang mag-respond pagdating sa crisis. So nagbi-build ka ng webs or networks ng mga magsasaka at ng mga Pilipino na kayang pagtulong-tulong, kaya ring tugunan yung mga pangangailangan sa pagkain locally. Kasi para nasa atin yung control dun sa pagkain, wala sa corporations. At nasa mga kamay natin ng bawat Pilipino yung solusyon para sa pagtugon dun sa food security at saka dun sa pag-mitigate dun sa impacts at saka makapag-adapt dun sa changes na dala ng climate change. Kaya yung mga anak ko nga, sabi ko sa kanila, magtulong-tulong tayo. Ayaw kong mangyari ang na itong naumpisahan ko, puputulin lang nyo kung wala na ako at magke-chemical kayo. Sayang naman, di ba? Mga nakakakita sa amin na
minsan nagtatawa, pero nung makita na maganda na ang bulas ng mga tinanim, hindi na sila umiimik. To see is to believe.